dito naman ay naglalagay na sila ng sagrad. So tatlong welder yung nasa taas no, welding machine din, at meron sila isang helper na pwedeng magtali no? So dahil pa-curve yung ating itong ating nilalagyan, ay kailangan yung tungtungan nila ay nakasunod din sa hubog ng hubog ng ating mga parlina, kaya tinatalian yung bawat dulo. So kung mapapansin nyo dito, itong mga parlina natin, lalo dyan sa mga mahabang span, ay liko-liko no, dahil siyempre 8 meters yan at malambot. Ngayon ay okay na no, nagamot na ng sagrad. So yan, napakahalaga ng sagrad yan, at napakarami ng sagrad dito no. Dito sa 8 meters ay 3, doon sa 4 meters ay 1. So every 2 meters ang ating sagrad. So dito ay nire-required na mag-harness no, at hindi naman ginagamit yung harness to. Tingnan mo, naglalakad lang sila o palipat-lipat, at kung yan ay nakatali sila, nahirapan patuloy sila kung may harness. So dahil required daw na mag-harness, ayan, isinuot yung harness, din naman sasabit, at pahirap pa sa kanila yan ano? Dagdag pabigat. So meron tayong dito, taga silip kung nakatayo ba ang ating parlina o nakapilipit. Kamusta ang leeg mo? Ha? Utang na, baka hindi ka na makayuko niyan. Ha? Ito, maghapon na nakatingala. Bali, gustong-gusto niya naman yung ginagawa niya. Oh. Ha! Gustong-gusto naman yung ginagawa. Pero masakit yan sa leeg, no? Kung ako ang nakapwesto dyan sa kanyang kalagayan, ay hindi ko gugustuhin yan. Isipin nyo yan, maghapon ka nakatingala. So, kahit wala kang ginagawa, masakit sa leeg yan. No? At ang schedule natin dito ay 3 days. No, unang araw nila ay meron na tayong 2 span, no? Isang 8 meters tsaka isang 4 meters, at nakapag-umpisa na sila dito sa 8 meters. No, sana maano natin yung schedule na pan. Huwag ka lang nakapokus sa isang ayun tingnan mo rin yun nasa 8 meters yun nasa gitna pa pati. Yan, tulo tingnan mo baka mamaya namimilipit yan. Sayang lang yung pagsakit ng leeg mo dyan kung hindi mo naman nakita. Makikita mo yan pagka alam mo yung may parting namimilipit, ay i-ano mo na, check mo na. Pwede namang yumuko, no? Para makapagpahinga yung leeg mo. So dahil 3 yan sila, so 3 dapat yung titingnan mo, aalalayan mo. At meron tayong isa, siya yung taga kuha ng hawak ng tali para iangat yung kanilang mga sagrad. So ito mga lodi, yung itsura ng sagrad, no? Pinapinturahan na natin para retouch na lang yung pinagwildangan. So ito, meron naglagay tayo ng washer sa kabilang dulo, dahil pag binutas nila, welding lang yung kanilang binubutas, bubutas, at hindi maiwasan na malaki yung butas, no? Mahirap punuan, at mas maganda ito pag may washer, kasi dito na nila ihihinang yung parlina dito sa washer, no? At mas matibay ito kaysa dun sa tutok-tutok. So kung dito naman yung ginawa, ayan meron silang guide, no? Papatong lang dyan, din i-welding. So yun na yun yung pagkagagawa ng ating mga sagrad. Then pag kinabit nila yan, yung sagrad na yan, ay meron pa yung washer. Kaya ang sagrad na yan ay 2 ang washer. So ito naman yung washer na ikakabit. So pag kinabit nila yun doon sa parlina, lalagyan pa ito ng washer.
ganyan. Then i-welding din. So kaya matibay yung ating sagrad. At yung parlina na yan, malambot, ay ngayon ay napakatigas na yan. At yan ay kontrahan yung pagkakalagay ng sagrad. So napakahalaga nito, itong ating mga washer na to. At ito ay wala sa details ng plano. So tayo na lang ang nag-suggest na lagyan ng washer dahil sa mga ginagawa nating cover court ay yan ang nilalagay natin, no, para sure ball tayo. So overtime to sila hanggang 5. No, meron silang isang oras na overtime. So ito na, umpisa na rin to itong 8 meters na span. So maigi at hindi na ganong mahangin. No, kaninang umaga ay napakalakas ng hangin ito. So dito dalawang tao na ang nagkakabit niyan kasi 8 meters at ang layo ng span natin ay 8 meters yan at tatlong sagrad at medyo malambot yung ating parlina. Supposedly dapat dyan ay si channel ang nakalagay, pero yan ay parlina lang na 2x8 na 1.5. Kaya talaga malambot, na mimilipit yung parlina, lalong lalo na yung dyan sa gitna yung nilalagyan nila. So mahirapan yung isang tao, kaya ang inano natin sila dyan ay dalawang tao, no, para pagtulungan na nila. Pero yung mga maliliit, yung 4 meters lang ang span, no, walang problema kahit walang nagsisilip ay tuwid yan. No, gaya dito ay tuwid yung mga maliliit na span na ito. Pero itong malalaki talagang namimilipit talaga yung parlina. So lalong lalo na nung wala pang sagrad niyan. So ngayon kahit papaano ay nabawasan na yung pamimilipit ng parlina dahil kahit papaano ay natutuwid na ng sagrad. So yun ang nagiging papel ng sagrad nung ginakabit nila. Siyempre pang patigas din yan ng parlina. Kasi pagka nilagyan ng yero yan at walang sagrad, ang mangyayari niyan, pag tinungtungan na nila ang parlina ay humihiga na. Up! So ako naman ay sinisilip ko dito kung nakatayo na ba yung parlina. No? Kung ganun ang mangyayari kapag walang sagrad, no? Mimilipit yung parlina at siyempre pag nilagyan na ng bubong yan, ay doon na, no, yung porsyon na milipit, yan ay mababa na. So napakalaga ng sagrad na yan. So yan ang tanging purpose niyan. Pero kung yan ay channel bar ay kahit wala ng sagrad, ubra, no, dahil ang channel bar talaga ay matigas ikumpara dito sa parlina. Siyempre pagdating naman sa presyo, ang channel bar ay higit na mas mataas ang presyo kaysa dito sa mga parlina. Kaya ang nagiging choice ay parlina, no. So nilalagyan na lang natin ng sagrad para kahit paano ay tumigas, no. Medyo lapit-lapit doon sa nagiging kalidad ng channel bar kapag nilagyan na ng sagrad. Pero sa murang halaga. So ganun ang nagiging nangyayari kapag ganito mga project. Okay, no, ilang na lang yan, ilang span na lang, tatlong span na lang, yung isang 8 meters tsaka dalawang 4 meters, yun na lang, bali 5
sagrad na lang ang hindi pa nalalagyan. So mga lodi, no, tigil muna tayo sa paglalagay ng mga sagrad natin dahil may nagbubuhos ng flooring sa baba, no? At delikado kung mag-welding tayo sa taas, may baga niyan malalaglag, delikado sa mga trabahador na nasa baba. So ito, pinatutuloy ko muna yung paggawa ng sanipa para dito. So yun muna. So dapat kasi yung araw na to, schedule ito ay matapos yung sagrad. Pero ito malamang bukas na to may tutuloy. Kasi malamang sa malamang maghapon na ito itong pagbubuhos nila. Dahil binubuli pa nila yan. Then siyempre kung malambot pa yung kanilang semento, mahuhukay yan ng mga baga na nalalaglag. So muna habang wala pa. Muna tayo. Sanipa muna sila. So itong mga cross brace natin ay tapos na to, no? At pinipinturahan na lang ni Rodel para bukas may kabit na rin to after tayo na matapos yung pagsasagrad. Kunting ka na lang to, kunti na lang, mga ilang linggo na lang to, matatapos na tayo dito. Yung sagrad pala nito ay yung ano nito, cross brace nito ay maliit lang, no? 16mm lang. So bali tatlong span lang ang malalagyan ng cross brace diyan. At siyempre pa meron tayong isang tao doon, no, na sinusundan na yung pagpipintura ng mga pinagweldingan ng sagrad para nang sa ganun ay wala nang binabalikan. Pagka bumaba na lahat ng trabaho dyan ay kailangan tapos na. So start na tayo ngayon maglalagay ng mga cross brace, no? Ang cross brace nito ay tatlong span lang. So ito yung mga turnbuckle natin, no? 16mm lang yung turnbuckle natin. Yung 16mm din yung round bar. So ito mahaba to, no? Nagdugtong tayo dito para dito sa malapad na span. So ito yun. So ito, in-overlap na lang namin. Kasi maliit ito, no? 16mm, hindi pwede ang tutok-tutok. Baka maputol. Kaya mas mainam na ganito na lang gagawin nyo. Overlap. Although medyo pangit tingnan, pero yan yung shape at matibay yan. Isa dun sa itutok natin. Kung mga 20mm ito, ang ginagawa namin ay nakatutok, no? Binibilog ang magkabilang dulo, then tutok ang dugtong. So ito kasi 16mm, no? 16mm pero undersize lang to, no? Parang mga 14 lang siya. So, hindi pwede itutok dahil mas maliit lang yung area na mapupulweld natin. So dahil yan ay hinihigpitan sa taas at may vibration, kaya mas mainam na ano nyo na lang, no? Overlap na lang natin. Di baling medyo pangit na tingnan, at least matibay naman. So dun sila, lipat na naman sila rito. So trabaho natin taga-abot ng kanilang pangangailangan. So naka isang span na tayo. Sa isang span ay 8 cross brace. So tatlong span to, kaya 24 lang yung ating cross brace. Siyempre 24 din yung ating mga turnbuckle. At siyempre ano, mga gwapo. So ito mga taga-admin ito, no, kasi subcon lang tayo dito. Sa kanila naman itong flooring, no, lahat ng mga masonry diyan ay sa kanila. So ito, prepare na sila ng buhos naman. Mga tisoy, sayang yung pagmumukha nyo, nag construction lang kayo. Dapat nag-audition kayo sa ABS-CBN
no? Pwede kayo maging artista, no? Oh. Sa horror nga lang, sa horror. Pinaka-pogi po. Saan? Oh, ito, lipat muna yung ano nila, yung kable. So, tapos na tong ating mga cross brace. Tsaka ating mga sagrad ay tapos na. So, ayan. So far, so good. At itong dalawang welder dito ay i-overtime na nila yung pag-full weld ng mga poste. So hanggang alas 6 sila. So meron silang overtime na 2 hours. Itong mga labor natin ay pabababain na natin. At hanggang alas 5 lang sila, no? 1 oras ang kanilang na overtime. Marami pa tong ipo-full weld dito. Lahat ng poste na yan ay ipo-full weld yan. Target natin dito next week ay tapos na tayo dito. At doon naman tayo sa harapan. Yun naman ang pagtuunan natin ng pansin. Okay. J. Parang nilaktawan nyo yata yung mga poste na yan. Lahat ng poste na i-full weld na. Pati yung gilid na yan, ipo-full weld yan. Kung may stiffener man yan, ukaan na lang natin yung plate. Basta yan, lahat ng poste yan, ipo-full weld na. O kaya nagtataka ako sa doon kayo galing sa kabila. Napunta kayo dyan. Magic. O lahat ng poste. Para next week kunti na lang yung ating ipo-full weld diyan. Yan ang marami niyan, yung mga member ng ano na yan, ng GERT na yan, yung ngipin-ngipin ang tawag ni Arki diyan. So napakarami diyan. O isipin niyo naman kung gaano karami yan. Hanggang doon sa kabila, wala pang nailagay doon. So 100 plus yan, no? 192 piraso na yung member na yan, yun ang ikakabit natin. So marami pa. At inurasan natin yung welder na naka assign dyan. So parang nagagawa nila ay wala pang 30 piraso sa isang araw, no? Magkabit niyan. So medyo mahirap din kasi minsan pag masikip ay pinupukpok. So yun yan yung medyo matagal-tagal dyan. Pero after nito ma-full weld yung mga poste na yan. So meron tayong 4 na welder ay lahat na yan. Ayan na yung focus nila para next week ay ano na tayo, no? Tapos na tayo dito. So mga sanipan yan ay buo na rin. Kakabit na lang. So yung wala pang sanipa, hindi pa natin nagawa, yung paarko na yan. So yan ang pag-aaralan pa natin kung paano ang diskarte dyan. So ikutan nyo na Darren yung lahat ng gamit. Doon i-double check mo yung yung inikutan ni Johnny. Ayun may nakita pa akong welding rod doon Ayun, welding rod 'yon. So ikutan nyo na. May lubid pa tayo nakita. Ayan, may lubid pa ako nakikita. Lubid. Ayan, yan. Damputin yan. So ganito. Kapag retiro na kami sa hapon, lahat ng gamit pinapaikutan natin sa mga kasama natin kasi minsan may nakakaligtaan sila at hindi na natin mahanap, no? Mahirap na magtanong, wala tayong mapagkatanungan. Siyempre pag nagtanong ka, isa lang ang sagot ng mga yan, hindi namin alam boss, yun lang. Yun habang kaya ako wala akong tiwala din sa mga to kasi sabi na ligpit na, pero pag ako ang nag-ikot may nakikita pa akong mga nakakalat.
Eh, ganun talaga. Kasi kumuha na ako kanina, kumuha pa si si Taguro. So ito, isa sa mga problema natin dito, no? Hangga't hindi sila natatapos na magbuhos dito sa flooring nila, hindi pa natin mailalagay yung poste na yan. Poste yan dyan.